Noong nakaraang linggo, nagtipon ang mga pinuno ng mundo sa Alemanya para sa Munich Security Conference na nagiging sukatan ng pandaigdigang kaayusan. Kinatawan ng mahigit 115 bansa sa komperensya, kasama ang 60 pinuno ng Estado, 30 kalihim ng depensa at 40 internasyonal na organisasyon. At hindi maaaring maging mas kritikal pa ang timing ng kaganapang ito. Habang sinimulan natin ang 2026, nakita natin ang Estados Unidos na hayagang nagbanta na aakuin ang Greenland. Nakita natin ang United States na nagsimula ng militar na pananakop sa Venezuela at ngayon ay lumalala ang banta nila sa Iran. Habang iniisip ni Donald Trump ang bagong pag-atake militar, gusto niyang maniwala kang napigilan niya ang 8 digmaan noong nakaraang taon. Sa totoo lang, mas lumala ang kaguluhan at kawalang tatag dahil sa United States government habang lalo pang pinaigting ni Trump ang agresibong foreign policy na isa sa pinakamalala mula sa mga United States President. Nakakatuwang isipin na si Marco Rubio, kalihim ng Estado ng United States, ang tampok sa komperensya, nagtalumpati na tinayuan at pinalakpakan ng lahat, at nagdulot ng pag-asa sa marami tungkol sa kinabukasan ng mundo. Pero paano kung sabihin ko sa'yo, lahat ng sinabi ni Rubio sa kanyang talumpati ay pawang palabas lamang, at habang sinusubukan niyang kumbinsihin ang mundo na nananalo ang Estados Unidos, kabaligtaran naman ang tunay na nangyayari. Ngayon, rerepasuhin ko ang mahahalagang salita ni Rubio sa talumpati at ipapaliwanag kung bakit. Sama-samang naglalakad ang kanluran patungo sa malaking patibong na magpapabago sa balanse ng kapangyarihan sa mundo. Pero bago iyon, ilalatag ko muna ang balangkas ng video na ito. Tingnan ang tweet ni Senador Mark Kelly ng United States, isang digmaang pandaigdig at 8 dekada ang nagdaan bago nabuo ang pinakamalakas na alyansa sa mundo. Halos 1 taon lang ang lumipas para masira ito. Tama si Kalihim Rubio nang sabihin niyang patay na ang lumang kaayusan ng mundo sa kanyang talumpati sa Munich. Napatay ito ng pasabugin ni Donald Trump. Akala niya makikinabang tayo, pero mali siya. Wala nang tiwala sa atin ang mga kaalyado. Napansin ko ito sa mahigit 12 pagpupulong kasama mga presidente, punong ministro, at mga kalihim. Mas popular na ang China kaysa Estados Unidos sa Denmark. Sa Poland, 21% na mas hindi popular ang United States kaya naghahanap ang mga bansa ng ibang kapartner sa kalakalan at seguridad na nagpapahirap at naglalagay sa panganib sa buhay mo. Alam ko na nagkaroon ng selebrasyon sa pagtatapos ng Munich Security Conference, pero sa Beijing at Moscow, ang cork ng champagne ang pumuputok. Ngayon, para maintindihan kung ano mismo ang tinutukoy ni Senador Kelly, tingnan lang natin ang graph na ito mula sa Financial Times na nagpapakita ng isang hindi kapanipaniwalang trend. Mula Great Britain, Denmark, France, Germany, Italy hanggang Spain, bumaba sa pinakamababa ang reputasyon ng Estados Unidos sa lahat ng kaalyado nito sa Europa. Kapag bumaba ang reputasyon ng Amerika, kadalasan tumataas ang reputasyon ng China. Pakinggan natin ang komento ng punong ministro ng Finland sa susunod na mangyayari. Sa tingin ko, mag-ingat at magbabawas ng panganib ang Europa. Kaya nga nakita mo na nagkaroon agad ng kasunduan sa kalakalan sa Mercosur at may kasunduan din sa kalakalan sa India. Hindi ko rin inaalis ang posibilidad ng kasunduan sa pamumuhunan sa hinaharap kasama ang China. Sa tingin ko, makikita mo rin ang ganitong kilos sa ibang bansa. Kaya imbes na umasa sa mga taripa, multipolar na mundo at gantihan, magsisimula ng sabihin ng mga tao, sige, balikan natin ang mga patakaran na umiiral noon dahil mas matatag ang mga iyon. At sa tingin ko, ito ay tumutukoy sa parehong maliliit at malalaking bansa. Sa nakalipas na ilang linggo, nakita natin ang record na dami ng mga kasunduan sa kalakalan na nilagdaan at ipinatupad. Ito ay bunga ng pagkakaunawa ng mga bansa na ang mga taripa, parusa at agresibong patakarang panlabas ng gobyerno ng Estados Unidos ay hindi nakakabuti sa mundo. Pakinggan niyo muli ang mahalagang bahagi ng clip na yan. Hindi ko rin inaalis ang posibilidad ng kasunduan sa pamumuhunan sa hinaharap kasama ang China. Ngayon pinag-aaralan ng Europa ang pangmatagalang kasunduan sa pamumuhunan sa China. Kung nasubaybayan mo ang unang 6 na linggo ng 2026, alam mo na ito. 6 sa pinakamalalapit na kaalyado ng Amerika: Pransya, Ireland, Timog Korea, Finland, Canada, at UK ay nagpadala ng kanilang mga leader sa Beijing para pumirma ng bagong kasunduan sa kalakalan kasama ang pamahalaan ng China. Nagsimula ang pagbabagong ito ilang linggo bago sa Davos, Switzerland, nang inanunsyo ni punong ministro ng Canada, Mark Carney, sa mundo ang pagtatapos ng hegemoniya ng Amerika at kasalukuyang kaayusan. Iginiit niya na ang mga middle power tulad ng United Kingdom at Canada ay hindi superpower pero mahalaga pa rin sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi na sila pwedeng umasa sa lumang alyansa. Kaya kailangan nilang humanap ng bagong kasosyo sa kalakalan at katatagan. Pinangungunahan ngayon ng Canada ang bagong kasunduan ng European Union at 12 bansang Indo-Pacific Bloc para bumuo ng malaking alyansang pang-ekonomiya sa mundo. Idinisenyo ito para makaiwas sa mga taripa ni Trump
At ang partnership ay kakatawan sa 1.5 bilyong tao mula sa 40 higit bansa na nag-uugnay sa supply chain ng Canada, Singapore, Mexico, Hapon, Vietnam, Malaysia at Australia sa European Union. Nangampanya si Trump sa pangakong unahin ng Amerika, ngunit agad napansin ng kanyang administrasyon na ang America First ay nagdudulot ng pagkakahiwalay ng Amerika. Ipapakita ko kung paano tayo napunta rito at ang kahulugan nito sa ating mundo. Suriin natin ang talumpati ni Marco Rubio. Huwag akong maintindihin ng mali, makapangyarihan, at may kumpiyansa ang talumpati ni Marco. Tumagos ito sa mga taga-suporta ni Trump na naniniwalang nabigo ang globalisasyon sa Estados Unidos. Partikular na tinutok ni Marco Rubio ang China sa kanyang talumpati at hindi siya nag-atubiling sisihin ang pag-angat ng China sa pagbagsak ng kanluran. Mahalang naging kapalit nito para sa atin. Dahil sa maling akala, niyakap natin ang dogmatikong pananaw ng malayang kalakalan kahit may mga bansang pinoprotektahan ang sariling ekonomiya at kumpanya. Upang planadong pahinain tayo. Pagsasara ng pabrika, malawakang deindustrialization, paglilipat ng milyon-milyong trabaho ng manggagawa at gitnang uri sa ibang bansa at pagbibigay ng kontrol ng supply chain sa mga kalaban at karibal. Sinimulan ni Rubio ang talumpati sa klasikong paraan, sinisisi ang China sa pagkawala ng mga trabahong manupaktura sa United States. Gusto niyang maniwala ka na binibigyan ng Chino ng di patas na kalamangan ang mga kumpanyang tulad ng Huawei na may subsidiya mula sa gobyerno. Kung titingnan mo ang mga katotohanan, ito rin ang ginagawa ng United States government. Tumatanggap ng higit $31 bilyon taon-taon ang mga fossil fuel company sa United States mula sa gobyerno. Si Elon Musk, isa sa pinakakilalang negosyante sa Amerika, ay nakatanggap ng $1 bilyong na pondo para mailigtas ang Tesla. Saglit tayong huminto at magtanong ng simpleng tanong. Sino ang nagdesisyon na ilipat ang paggawa ng produktong Amerika sa China? Pinilit ba ng China ang mga chief executive officer ng Amerika tulad ng Apple na mag-produce sa China? O may ibang dahilan? Sa halip na makinig sa mga politiko tulad ni Rubio na naglalabas ng walang basehang mga paratang, dumiretso tayo sa itaas at pakinggan natin mismo ang chief executive officer ng Apple na ibunyag ang totoong dahilan kung bakit pumupunta sa China ang mga kumpanyang Amerikano. May kalituhan tungkol sa Tsina. Ang karaniwang akala ng mga tao ay pumupunta ang mga kumpanya sa Tsina dahil sa mababang pasahod sa paggawa. Hindi ako sigurado kung saang bahagi ng Tsina sila pumupunta, pero ang totoo, matagal nang hindi mababa ang pasahod sa paggawa sa Tsina. Ang dahilan ay dahil sa kasanayan, sa dami ng mga may kasanayan sa isang lugar at sa uri ng kasanayan na meron sila. Halimbawa, sa mga produkto, kailangan namin ng advanced na kagamitan at eksaktong paggawa, pati na rin ng makabagong kasanayan sa paggamit ng mga materyales at paggawa ng kagamitan. Sa United States, baka hindi mapuno ng tooling engineer ang isang silid sa pagpupulong, pero sa Tsina, kayang punuin ng marami ang mga football field. Yung vocational na kasanayan dito ay napakalalim, talagang napakalalim. Nakakagulat na marami ang di nakakaintindi nito. Hindi mura ang paggawa sa China. Mula pagpasok ng bagong siglo, tumaas na ang sahod sa China at mas mataas ang kita ng manggagawang Chino kaysa sa ibang umuunlad na bansa sa Asia. Pakinggan mo kung ano ang sinisisi ni Rubio sa talumpati niya. Ipinagkatiwala natin ang soberanya sa international na institution habang maraming bansa ang naglaan ng malaking pondo sa mga estado ng kapakanan kapalit ng sariling depensa. Ito kahit ang ibang bansa ay naglaan ng pondo para sa pinakamabilis na pagpapalakas ng militar sa kasaysayan. Hindi sila nagdalawang isip gumamit ng lakas militar para sa sariling interes. Maliwanag na patama ito sa China. Ayon kay Rubio, lumalaking banta sa pandaigdigang katatagan ang paggastos ng China sa militar. Noong nakaraang buwan, iminungkahi ni Trump na taasan ang gastos militar ng United States sa $1.5 trilyong, pagsapit 2027, pinakamalaking pagtaas sa kasaysayan. At pagkatapos ay lumalabas ang pahayag na ginagamit ng China ang lakas militar para itulak ang kanilang mga interes. Talaga nga naman. Ilang linggo lang ang nakalipas, nagsagawa ang Estados Unidos ng operasyong militar sa Venezuela at pagkatapos ay sinubukang kontrolin ng Washington ang pag-export ng langis ng bansa. Kinumpirma ng mga opisyal ng United States na ang langis na nakuha sa ilalim ng United States ay direktang ibinebenta ngayon sa China. Pinapabulaanan nito na ang interbensyon ay para pigilan ang tuluyang pagbili ng China. Ang isyu ay hindi kung maaaring bumili ang China ng langis mula Venezuela, kundi kung sino ang may kontrol sa kita at sistema nito. Muli, kitang-kita ang dobleng pamantayan at pagkukunwari ng White House. At hindi pa ito nagtatapos. Para palugurin ang isang kulto ng klima. Nagpatupad tayo ng mga patakaran sa enerhiya na nagpapahirap sa tao. Kahit sinasamantala ng mga kakompetensya natin ang langis, carbon, natural gas at iba pa,
Hindi lang ito para sa ekonomiya nila, kundi ginagawa ring panangga laban sa atin. Muli, nagbigay si Rubio ng maling pahayag na sinasamantala ng China ang langis para saktan ng Estados Unidos, ngunit napatunayan nating mali ito. Estados Unidos, hindi China, ang nagsimula ng militar na pananakop sa Timog Amerika para sa langis. Para kay Rubio, tila kulto lang ang pagbabago ng klima at renewable energy, kaya hindi ito dapat paglaanan ng malaking puhunan. Walang mas mainam na halimbawa ng tagumpay sa renewable energy kundi ang China, na ngayon ay nangunguna sa mundo sa larangang ito. Mula sa mga wind turbine hanggang sa mga hydro dam at solar panel, nangunguna ang China sa buong mundo sa bawat kategorya. Para maintindihan kung bakit ito mahalaga, tingnan mo lang ang malaking lamang ng China sa United States at ibang bansa. Sa produksyon ng kuryente noong 2024, mas marami ang na-produce ng China kaysa sa pinagsamang produksyon ng United States, Europa at India. Kung gusto mong malaman kung sinong bansa ang mananalo sa AI race, tingnan mo kung sino ang may pinakamagandang posisyon para lakasan ang kanilang kinabukasan. Dito nagiging revelasyon ang talumpati ni Marco Rubio nang imbitahan niya ang Europa na sumama sa Estados Unidos. Sa kung ano ang inilalarawan niyang magkakaparehong kasaysayan, si Marco Rubio Open ay nagbabalik tanaw sa panahon kung kailan ang mga kanluraning kapangyarihan ay kumalat sa buong mundo. At pagkatapos ay pinagsisisihan niya iyon. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, unang beses muling umurong ang kanluran mula pa kay Columbus. Inilarawan ni Rubio ang pagbagsak ng mga imperyong Europeo bilang resulta ng mga revolusyong komunista at pag-aalsa laban sa kolonyalismo, ngunit para sa marami, ito ay kalayaan. Sa pagitan ng 1,945 at 1,980 at 80 mahigit 80 bansa karamihan sa Africa at Asia ang nakalaya mula sa pamumunong kolonyal at nakamit ang kanilang kalayaan. Noong 1,945, halos 1/3 ng tao ay nasa ilalim pa ng imperyo ng United Kingdom Pransya o Amerika. Pero sa isang henerasyon lang, halos nawala na ang mga formal na sistemang kolonyal. Para sa Global Timog, ito ay paglaya, hindi pagbagsak. Para kay Rubio, masama ang paglaya ng mga bansa dahil nababawasan ang kapangyarihan at impluwensya ng kanluran sa mundo. Dito tayo dinadala sa mensahe ng talumpating ito. Panawagang buhayin muli ng kanluran ang kanilang paghahari. Hinimok ni Rubio ang mga katapat niya sa Europa na ipagdiwang ang kanilang pamana at protektahan ang sibilisasyon. Isang panawagan tungkol sa kultura at imigrasyon. Hinimok ni Rubio ang Europa na tumulong sa muling pagbuhay ng dakilang sibilisasyon sa kasaysayan. Sa madaling salita, kaunti lang ang kaugnayan ng talumpati ni Rubio sa seguridad, na pangunahing tema ng Munich Security Conference. Ang talumpati niya ay hikayat sa mga Europeo na sumama sa United States sa bagong misyon para muling kontrolin ang Global South. Kaya napaka-provokatibo ni Rubio. Hindi nito itinataguyod ang kooperasyon, kundi ang pagbabalik sa herarkiya kung saan muling nangingibabaw ang kanluran sa Global South. Pero ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ni Rubio sa talumpating ito ay ang hindi niya napagtanto na mahigit 80% ng populasyon ng mundo ay ngayon nakatira sa Global South. Matapos sirain ni Trump ang kaayusan ng mundo, may pagpipilian na ang mga umuunlad na bansa, gaya ng Latin America. At kung paano sila lumayo sa United States at Europa nitong 25 taon at lumapit sa China bilang pangunahing trading partner. Kung nagtataka ka kung bakit lumalapit ang Latin America sa China, tingnan mo ang pagkakaiba ng foreign policy nila. Kung paano tinatrato ng United States at China ang South Africa, ang pinakamalaki at pinakamahalagang ekonomiya sa kontinente. Habang pinatawan ni Trump ang South Africa ng 30%, nataripa na siyang pinakamataas na rate sa kahit anong bansa sa Africa. Tumugon ang China sa pamamagitan ng pagbibigay sa bansa ng 100% zero tariff access sa kanilang merkado sa ilalim ng isang bagong kasunduan sa pakikipagtulungan. Ganito umuunlad ang negosyo at kalakalan sa pagitan ng mga bansa. Kaya umasenso ang developing countries at gumaganda ang buhay ng mga mamamayan dahil sa kooperasyon. Muli, pakinggan natin ang matatalinong salita ng Pangulo ng Finlandia habang ipinapaliwanag niya kung bakit. Ang Global South ay nasa makapangyarihang posisyon upang tukuyin ang kinabukasan ng ating mundo. Dahil sa mga dahilan ng demografiya, ekonomiya at geopolitika, ang Global South ang magpapasya ng susunod na kaayusan ng mundo. Sa tingin ko may labanan ngayon para sa puso't isipan ng tao. Ginagawa ito ng China at United States. Para sa akin bilang Europeo, dapat tayong magsulong ng marangal na patakarang panlabas, makipag-ugnayan sa mga middle powers, gumawa ng kasunduan sa kalakalan sa India at Mercosur, at buksan ang ating mga merkado. Sa ganong paraan, gumamit ng ibang pamamaraan. Dahil sa aking karanasan sa diplomasya, mas marami kang makukuha sa sistema kung kikilos ka ng marangal. Bagong konsepto ito.
Kapag may dignidad kang nakikitungo sa iba, mas marami kang makukuha. Sumasang-ayon ako kay Pangulong Finnish. Binalaan ni Trump na aakuin ang Greenland. Nilapastangan niya ang lahat ng mga Canadian sa pamamagitan ng pagyurak sa kanilang soberanya at pagtawag sa Canada bilang ika-51 na estado. Kumilos si Trump ng walang kahit anong dignidad. Kung gusto mong malaman kung bakit hindi tinanggap sa labas ng United States at Europa ang talumpati ni Rubio, pakinggan mo ang sinabi ng ekonomistang si Jackson Hinkle. Pinaka nakakasuklam sa talumpati ni Rubio at sa mainit na pagtanggap dito ng mga pinuno sa Europa ay ang pananaw nitong ang kanluraning sibilisasyon ay hahantong sa walang katapusang imperialistang karahasan. Wala na silang ibang maiaalok sa kanilang mga mamamayan o sa buong mundo. Walang pananaw para tugunan ang mga krisis sa lipunan at kalikasan. Walang pananaw para pagandahin ang buhay ng mga tao. Walang pananaw para sa pag-unlad ng sangkatauhan. Walang ibang pananaw para sa kadakilaan. Bukod sa karahasan at pandarambong, ito ay kabaligtaran ng sibilisasyon. Kabarbarismo ito, mga kaibigan. Pumapasok tayo sa isa sa pinakamagulong panahon sa geopolitika. Habang sinisikap ni Trump na kumbinsihin ang taga-suporta na ang Make America Great Again movement at America First policy ang pinakamabuti para sa kinabukasan. Ang totoo, ang Global South at umuunlad na bansa ang may hawak ng kinabukasan. Kung hindi magsusulong ang Estados Unidos ng polisiya ng pakikipagtulungan sa ibang bansa at pagtatayo ng mas magandang kinabukasan, mapag-iiwanan ito at magiging tagamasid na lang. Gusto kong magpasalamat sa inyo sa panonood hanggang sa puntong ito ng video at pinahahalagahan ko ang inyong napakagandang suporta habang patuloy nating pinalalago ang channel na ito. I-click ang mga link sa ibaba para mag-subscribe sa aming libreng geopolitics newsletter. Sana magkita tayo muli sa susunod na video.